Alam nyo, isa sa maraming dahilan kaya hindi talaga ako mahilig kumain ng mga turo-turo. Like yung mga pagkain na bibili mo sa labas. Pares, beef mami, atay, balun-balunan, meron pang mga ulo ng manok, mga bibing maliliit na nabibili mo dyan sa gilid-gilid, palamig. Hindi dahil sa maarte ako Pero sis kasi hindi mo alam kung malinis ba siya. Like hindi mo alam kung paano nila pinrepair, paano nila niluto, ano ba yung tubig na ginamit sa palamig, yung yelo, yung ganun. Tapos nakita ko tong parisan ni Dewata. Alam naman natin nasa gilid lang siya nagtitinda. Naku sis, panoorin nyo. Diwata Pares. Ala, kanal ba yun? Gosh, sis, parang ang dumi nga. Parang basurahan ata yun sa likuran o tambakan. Yung mga basura nakalapit dun sa mga raw food. Sa mga hilaw na manok. Oo nga te, parang ang dumi nga. Pinipilahan pa naman to madalas. Sobrang haba ng pila sa mga vlogs. Tapos ganyan. Wow! Nakakaloka. Like sis, oo, naintindihan ko naman na wala pang pwesto si Diwata. Paresan niya nasa gilidan lang, nasa may sidewalk, nasa tabi ng daanan. Pero alam mo yun, ano ba naman yung kahit papano medyo maayos-ayos na pwesto? Hindi ko naman sinasabing kailangan sobrang linis na lumilevel na sa Jollibee, McDo, Chowking na may safety standard protocol kineme. Hindi naman ganun sis. Pero ano ba naman yung kahit papano na sana medyo maayos at medyo malinis yung pag-store, yung pagtabi, yung pag-prepare ng mga pagkain. Kasi ate sa mga vlogs, sobrang dami kong nakikitang taong pumipila dito. Meron pa nga yung mga sikat na influencers na sinusubukan nila yung Paris ni Diwata, si Jego sa Bubble Gang, tinry din niya to. And sabi niya, masarap naman daw. Hindi ako hater ni Diwata Actually, mas gusto ko nga siya kesa kay Otlum. Kung magkakaroon ng comparison sa kanilang dalawa. Kasi si Diwata, nagtatrabaho talaga siya. Nagbe-business siya para kumita ng pera. Hindi kagaya ni Otlum na inasa na lang lahat sa hingi, sa limos, sa pagkubra ng pera sa ibang tao. Pero sis naman, di ba? Sana medyo maayos yung pwesto. Kasi ate, lalong-lalo na ngayon na medyo marami ka ng customers at sumisikat na yung parisan mo, Miss Dewata, kahit pa paano sana, medyo malinis-linis na. 'Di ba? Like kasi paano pag nakita tong video na to ng mga taong madalas kumakain sa'yo? Siyempre, ang mga yan, maingat din yan. Ayaw din nilang magkasakit. Lahat naman tayo ayaw nating magkasakit kasi alam naman natin na sobrang mahal magpagamot, magpa-check up at mag-recover dito sa Pilipinas. So ate, alam mo yun, kahit sana man lang, hindi man ganun kaayos, pero sana hindi ganito. Like kung titignan mo yung mga pictures ate, parang hindi ko sure kung may mga dumadaan bang mga daga-daga or whatever. Hindi naman sa sinisiraan ko Pero te, yung kasi yung naiisip ko kapag nakita ko yung picture, kung ako tatanungin, ganon yung preparation, hindi ako kakain te. Kasi alam mo yun, mali ko ba, mamaya magkasakit pa ako dyan ng amoeba, amoebiasis, magpapadoktor pa ako. Mas pipiliin ko na lang kumain sa mga gotohan na kahit medyo mahal, basta maayos yung preparation, malinis, para doon at least sure tayo na safe, di ba? Again, wala akong hate kay Diwata. Gusto ko si Diwata. Sis, kung makarating man sa itong video na to, sana medyo malinis-linis na yung likuran man lang. Alam mo yun, para kahit papano, maayos tignan, safe din yung mga taong kakain sa'yo. Sprinkle, sprinkle!